Hello and how's it going, guys? This is Jaxicol again. Welcome back to my channel. Hold up. So for this video, mag-unbox tayo ng another collectible item. So I recently got this pero wala akong time para i-unbox recently yung statue na to. So let's get to the unboxing and para makita nyo na rin kung ano yung ipapakita ko at ibabahagi sa video na to. So ayun, so as you guys can see, this is from Square Enix by Gaming Heads way back 2013 nung nirelease to. So ito na to, pero recently lang ako nagka-chance para pick upin to kasi nga very rare na siya ngayon. And 1,000 units or 1,000 lang available worldwide sa units na to. And nirelease lang siya sa Pilipinas 10. So 10 lang kaming meron sa Pilipinas nitong statue na to unless pina-import nila yung iba galing sa US or any side of the globe. So yun, so this is the 1/4 statue Gaming Heads scale nung 2013 sa harap. Ayan, medyo mabigat siya kasi gawa siya sa polystone. And you guys know kung gaano kabigat, or if nagko-collect kayo ng resin, alam nyo kung gaano kabigat yung mga statues. So yan yung sa kanya, sa harap niya. This is for the right side of the box. Yung design nito is inspired dun sa definitive edition or yung remastered edition ng Tomb Raider 1 na nirelease sa PS4 nung way back 2015 yata, 2016. Ayun, so ayan, ito yung harap niya, ay right side niya. This is the back side, nakatalikod din si Lara. And as you guys know, merong mga text dyan, i-post nyo na lang kung gusto nyo basahin. Made in China, 14 plus Crystal Dynamics. And pang 113 yung sa akin out of 1,000 unit. So yun, so ito yung regular, isa pang fact is, ito yung regular release kasi meron tong exclusive edition na 500 lang sila. 500 pieces, which is shotgun yung weapon nila. This is the bow. Bow lang yung gamit ni Lara dito. So sa left side merong shots ng mga close-up. Yung holsters, tas yung barrel. Yan. Tapos syempre si Lara. Yung statue itself. So yun, no? And of course dito sa top side, yung sa flap niya is Tomb Raider Lara Croft. Siguro nagtataka kayo paano ko nagbubuhat. Medyo kaya naman, pero kita nyo naman sa mukha ko, pawis na pawis ako dahil medyo mabigat siya. Okay, so let's get to the unboxing para makita nyo na kung ano yung nasa loob niya. So, ginawa ko tong point of view na to para makita yung paglalabas ng item. Ito. So, meron lang siyang simple clip dito na lock para sa box niya. Then, i-click on nyo lang yan. Alisin nyo lang. Tapos, syempre yung flap. Pwede nyo naman na makita yung styrofoam. So, meron dito yung signya ng, anong tawag dito? Pickaxe. Pickaxe ba? Dalawa. Kasi, alam ko dalawa yung gamit niya eh. Yan. Pang climb. Mountain climbing. So, yan. So, if hindi nyo pa nalaro yung Tomb Raider na Definitive Edition, pwede nyo siyang laruin sa PS4 and PS3 nung platform na nirelease siya. Pero ngayon may mga iba ng mga Tomb Raider. Meron na yung Shadow of the Tomb, tsaka yung Rise of the Tomb Raider na pwede nyong malaro sa PS4 and PS5. Really big fan of Tomb Raider. So nakuha ko nga ito nung birthday ko pa. And wala kasi akong time para buksan. Sabi muna natin sa gilid yung box. So, ito yung styrofoam niya. Kung makikita nyo bubuksan. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan siya. Ayan yung laman ng statue na to, syempre. Kunin muna natin yung pickaxe niya. Which is ito. Yung sinasabit sa bewang. Ito. Gawa rin siya sa resin or polystone nata dahil syempre hindi pa gaano ka-advance nung time na to na nagre-release sila ng statue. Ito. Very detailed yung kanyang one. Malaki siya. 1/4 scale statue yung kanya. So nasa around 20 inches
or 18 inches yata siya. Si Lara mismo, kasama yung base. Yun. So, ito yung kanyang first accessory. Konti lang yung laman. 1, 2, 3, 4. So, 4 lang. Isang pickaxe, tapos isang bow na may kasamang kamay. Ayun lang yung laman niya. So, ilabig muna natin dito yung kanyang pickaxe. Then, yung susunod yung kanyang bow na may kasamang kamay. Isusuksok nyo lang dito sa slot na to yung peg na nasa kamay ni Lara. Syempre. Yan. So, this is another accessory. Madali lang siya buuin kasi hindi pa gaanong ka-complicated yung mga statues before. Syempre, nirelease to 2013 pa. Hindi pa gaanong pinag-isipan. Also have the card. Authenticity card na yan. Nabili siya sa Square Enix. Na original yung statue nyo. So, we move on to the base. Last nating alisin si Lara para makita nyo yung details niya. So, medyo mas mabigat tong base compared sa ibang mga accessory niya. So, yun. So, ito yung kanyang base. May 2 planks na nandito. Ayan. Right and left. Tapos may rope na very detailed. Lahat very detailed yung detalye nitong stone base niya ni Lara. Though, mas maganda sana kung may nakalagay dito na Tomb Raider Lara Croft. Parang mas plain lang pag ganito. Ayan. Yan ang kanyang design and details. Tapos, sa likod niya, number 113. Ayan o, 1,000 units lang sila sa buong mundo. And yung sa akin is pang 113. The regular editions. Also, they have the exclusive editions, which does have the shotgun. But those are 500 units only. But this one is 1,000 units. Mas marami yung mga regular kasi mas madaling kunin to compared dun sa exclusive. So, yun. So, alisin natin itong isang styrofoam. Yung bibaba yung base niya para mailagay natin. So, ito siya. So, this is Lara Croft. Ito yung statue mismo na si Lara. Makikita niya. So, we have here, yan. Ito yung kanyang face. Mukha siyang high. Joke. Mukha siyang pagod. Galing sa, ito na kasi yung, ano bang tawag dito? Battle damage. Siyempre, tapos na siyang makipagbunuan or makipagburdagulan sa mga kalaban sa laro. So, yan. So, kitang-kita nyo naman yung details ng dugo, ng smudges, ng paint, ng oil, ng mga dirt sa kanyang braso, and yung sugat niya. Very detailed. Yan. So, maganda rin yung face sculpt. Actually, yan, kita nyo. Mukha niya sila anime si Lucha. Pero yan, mukha siyang anime kasi I think ang sculptured nito is si Shunya Yamashita. Hindi ko alam kung familiar kayo pero pina-follow ko yung artist na yun for a very long time na. Siya rin yung nag-design dun sa Evangelion Reiko dati na statue. And also yan, kita nyo naman yung strands ng hair niya kung gaano ka-detailed, diba? Tapos yung damit niya, some wrinkles and crumpled. Tapos meron siyang strap dito for her arrow bow. So yan. So, tapos yung pants niya, syempre, smudges and folds. Yan. Very detailed. Also the boots. Makita nyo na very realistic. Parang totoong leather. Sumasama yung pawis ko dahil sa sobrang bigat ng statue. Pero yun, dalawang kamay ko siya hinawakan just in case kasi baka mabagsak ko. Masira. So, the gun as well. It's very detailed. Ayan. Sa pockets, kita nyo may mga wrinkles pa. And everything is detailed. Very detailed lahat. Pati yung dugo niya dito. Yan, kitang-kita. Also as well as itong kanyang belt strap. Yan. Ito yung paglalagyan nyo ng bow. Tapos yung pegs niya para sa base. Mayroon siyang peg, tapos mayroon din siyang foot peg dito. Na isusuksok mo lang. So yun lamang yung kanyang details. Kita nyo naman. Ayan. Ingkot ko sa inyo. 360.
So yan. So lagay na muna natin sa base para makita nyo kung ano yung itsura niya. Pag nakalagay. Yan siya. Kapag nakalagay siya sa base. Then lalagay natin yung accessories niya. First of all, itong ilalagay natin is yung kanyang pickaxe dun sa kanyang bewang. I think nasa likod yung peg nito, nakita ko kanina yun. Yan. So, may kasama rin pala siyang pocket. Kaya pala. So, maganda yung pagka-engineered ng statue. Hindi siya masyadong complicated. Siyempre, this was designed from 2013 pa. Hindi pa masyadong complicated ng mga statues way back before. Hindi katulad ngayon, pag makita nyo yung mga anime statues, ang dami yung kailangang islagay sa slots nila. So yun, so nakalagay na siya. Then, lalagay natin yung kanyang weapon hand. Over here, yung bow. Yan. Hindi ko sure kung paano to, pero tingnan natin. Yan. So, i-slip nyo lang pataas. Hindi ko sure kung magnetic, pero nakakatakot siya bitaw. Let me just make sure na naka-fit siya. And hindi siya aalis dun sa slot niya. I think okay naman siguro. Yan, okay naman. Naman siguro malalaglag yan, no? Yan. So, ayan, this is the 1/4 statue by Gaming Heads. Way back from 2013. Was released sa Crystal Enix in collaboration of Tomb Raider Definitive Edition Remastered na release nila. Yung post niya, yung idea ng concept art is yun. Nakuha dun sa release ng video game na yun. Kaya, so hindi ko nga mahanap yung game ko ng Lara Croft, Tomb Raider. But pwede nyo i-search na, ano naman tawag dito? Tomb Raider PS3 Definitive Edition. Ito yung kanyang one card. Pwede nyo i-display or kung anong gusto nyong gawin para dun sa card. Authenticity card yan. Yan. So, yun lamang. And I hope you guys enjoyed the unboxing. And yeah, I'm very happy for this statue. Kung titignan nyo ngayon, very rare na siya. Bira na kayo makakita in the market. Sellers, bira na rin yung walang damage. Kasi mostly, syempre sobrang tagal, I think nagkakaproblema na yung mga ibang statue collectors na hindi nila ma-maintain yung kanilang mga collection. So yun, so that's it, and hope you guys enjoyed. This is Jaxico. See you again on my next video.